Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Natapos na ang kapanahunan ng Kapaskuhan, tayo ngayon ay nasa karaniwang panahon na. Nakatuon ang ating pagninilay, lalo na sa araw-araw na buhay at paglilingkod ni Jesus. Nawa sa karaniwang panahon na ito, talagang maisapuso natin ang mga aral at mga ginawa ni Jesus, maging huwaran natin siya ng kabanalan. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Ama upang ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalanging sambayanan ay matapat mo nawang lingapin at subaybayan upang makita namin ang dapat gampanan at para rito ay magkaroon kami ng kakayanan. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Hindi sa mga anghel ipinailalim ng Diyos ang sanlibutan na nooy kanyang lilikhain. Ang sanlibutang tinutukoy namin. Sa halip ay ganito ang patunay sa isang bahagi ng kasulatan. Ano ang tao upang siya'y iyong alalahanin, o anak ng tao upang iyong pangalagaan? Sandaling panahong siya'y pinababa mo kaysa mga anghel, ngunit pinagkalooban mo siya ng kadakilaan at karangalang marapat sa isang hari, at ipinailalim mo sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay. Nang ipailalim ng Diyos ang lahat ng bagay sa kapangyarihan ng tao, walang bagay na di pinailalim sa Kanya. Sa kasalukuyan, hindi pa natin nakikitang napapailalim sa Kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay. Subalit, alam nating si Jesus, bagamat sandaling panahong pinababa kaysa mga anghel, ay binigyan ng karangalan at kadakilaan dahil sa kanyang pagkamatay. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, niloob niya na si Jesus ay mamatay para sa ating lahat. Sa pamamagitan ng mga pagtitiis, siya'y pinapaging ganap ng Diyos na lumikha at nangangalaga sa lahat ng bagay upang makapagdala ng marami sa kaluwalhatian. Marapat lamang na gawin niya iyon sapagkat si Jesus ang pinagmumula ng kanilang kaligtasan. Si Jesus ang nagpapabanal sa kanila at iisa ang Ama ng nagpapabanal at nagpinapaging banal. Kaya't hindi niya ikinahiyang tawagin silang mga kapatid. Ganito ang kanyang sinabi, "Ipahahayag ko sa aking mga kapatid ang iyong pangalan, at aawit ako ng papuri sa iyo sa gitna ng kapulungan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinamahala sa anak ang ginawa niyang lahat. Pinamahala sa anak ang ginawa niyang lahat. Ikaw, upoon, Panginoon namin, laganap sa lupa ang iyong luningning. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin,
ay ano nga siya na sukat mong kalingain. Pinamahala sa anak ang ginawa niyang lahat. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig, sa lahat ng bagay, malakit maliit. Pinamahala sa anak ang ginawa niyang lahat. Mga bakat tupa, hayop na mabangis, at lahat ng ibong nasa himpapawid, at maging sa isda sa lalim ng tubig. Pinamahala sa anak ang ginawa niyang lahat. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Tanggapin ninyo ang salita na di sa tao nagmula, kundi sa Diyos na dakila. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa lungsod ng Kapernaum sa araw ng pamamahinga, si Jesus ay pumasok sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan at hindi katulad ng mga eskriba. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu at sumigaw, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal mula sa Diyos." Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, "Tumahimik ka, lumabas ka sa kanya." Pinapangisay ng masamang espiritu ang tao at sumisigaw na lumabas. Nang gilalas ang lahat, kaya't sila'y nagtanungan, "Ano ito? Bagong aral?" Nauutusan niya pati ang masamang espiritu at sinunod naman siya at mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Parehong nakakabighani at nakakapaso kapag merong isang banal na tao sa gitna natin. Pag merong isang banal na tao matuwid, naaakit tayo, nabibighani tayo. Nararamdaman natin yung kabanalan, kabutihan, at pagiging matuwid ng isang tao. Kaya nga, yung kabanalan, nakakaakit yan, nakakahatak. Ang isang tao na banal na nasa gitna natin ay malakas ang dating, hindi pwede na hindi natin maramdaman. Ganito si Jesus. At sa kanyang pangangaral, naakit ang marami na makinig. Merong kapangyarihan kung siya ay magsalita. Ganon ang tunay na banal. Pag nagsalita siya, merong kredibilidad. Pag nagsalita siya, nanggagaling sa puso. Pag nagsalita ang isang tunay na banal at matuwid, hindi pwede na hindi ka makinig.
pinakikinggan ang mga taong banal at matuwid. Ito ang kaibahan ni Jesus sa mga eskriba. Sabi nga ng mga tao sa ebanghelyo natin, kakaiba siya. Nagsasalita siya ng may kapangyarihan, hindi katulad ng mga eskriba. Yung mga eskriba, tagapangaral din ng salita ng Diyos, tagapagpaliwanag ng utos ng Diyos. Kaya lang, marami sa mga eskriba, hindi tunay na banal. Matalino lang sila tungkol sa batas. Matalino lang sila sa mga utos ng Diyos, pero hindi nila sinasabuhay ng seryoso. Kaya pag ang isang tao matalino lang, nakakaakit sa isip, pero hindi nahihipo ang puso. Ang tunay na banal, parehong nahihipo yung isip, lalo na yung kalooban. Ang isang banal na tao nakakahawa. Hindi pwede na hindi mo tularan siya. Kaya nabibighani, nakakaakit. Yan ang unang katangian ng banal na tao. Sana tayo maging tunay na mga banal din para maakit natin ang marami sa tunay na buhay na matuwid. Kung meron lang isang tao na tunay na banal sa gitna natin, sabi nga ay sapat na yon para mabago ang buong komunidad. Gayunpaman, kahit nakakabighani at nakakaakit ang isang banal, nakakapaso din. Nakakapaso ang mga banal na tao. Kasi napapaso tayo dahil nabubulabog yung mga demonyo sa puso natin. Di ba pag merong banal na tao, napapaso tayo. Lalo na kung alam natin tayo makasalanan. Kaya yung mga namumuhay sa pagkakasala, pag merong banal at mabuting tao na katabi nila, di sila mapakali. Kasi nakakakonsyensya yung mga banal na tao. Pinapaalala nila yung pagkamakasalanan natin, yung pamumuhay natin sa kasalanan. Kaya nga pag mayroong mga banal na tao, medyo ilag din tayo. Kasi nga, nabubulabog yung ating konsyensya. Pero maganda na nabubulabog yung konsyensya natin, nakakalampag. Yung mga demonyo nabubulabog. Ibig sabihin, may epekto ang mga banal na tao. At nabubulabog tayo, ibig sabihin, ginigising tayo para magbago. Minsan kasi may mga tao na hinahayaan ka na lang sa maling ginagawa mo kasi sila rin gustong gayahin yung kamalian mo. Kung ikaw ay corrupt na tao, nakakapandaya ka, ang galing mo, maraming tao na iinggit. Sana makapandaya rin ako sa malinis na paraan. Madiskarte ang mga tiwali na tao. At yung maraming mga tao na iinggit, hindi sila kasing madiskarte. Pero, pagka ang isang tiwaling tao ay nakaharap ang isang tapat at matuwid, nabubulabog siya. Nate-threaten. Sa ebanghelyo natin, biglang nabulabog yung isang demonyo na sumapi sa isang tao. Kaya nga, na-threaten siya. Ganon pag may banal na tao. Isang threat, isang banta. Kasi nga, ang isang banal na tao hindi takot harapin kahit makapangyarihang tiwali. Ganyan si Jesus. Wala siyang kinakatakutan. Pag tunay tayong banal, di tayo takot kanino man. At hindi natin alintana kung ano ang magiging banta sa pagiging banal natin dahil nasa Diyos ang ating lakas at kapangyarihan. Sana dumami ang mga katulad ng Panginoon, mga tunay na banal, mga tunay na matuwid. Akitin natin ang marami sa kabutihan at kabanalan.
Ipahayag natin ang salita ng Diyos nang may tunay na kabanalan sa puso natin. Bulabugin din natin ang mga namumuhay sa pagkakasala. Kalampagin natin ang maraming konsyensya. Hindi para idiin sila, hindi para sila ay itaboy, kinakalampag lang natin para maakit natin sila sa pagbabago. Minsan tayo yung dapat kalampagin, tayo yung dapat bulabugin. Kaya pag nakaharap tayo sa isang taong banal, hayaan natin yung banal na tao na yan na baguhin tayo, katulad ni Jesus. Kaya nga kung meron mang dapat hawahan tayo, huwag tayong manghawa ng pagkakasala. Manghawa tayo ng kabanalan. Kasi yung kabanalan at yung kasalanan parehong nakakahawa. Manghahawa ka rin lang naman, manghawa ka na ng kabanalan at kabutihan. Kailangan ng mga tao ngayon na mahawahan ng kabanalan at kabutihan ng mga tunay na banal at mga matutuwid na tao. Sa pamagitan ng Ebanghelyo, nagsasalita sa atin si Kristo ng may walang hanggang kapangyarihan at mga himala ng pagpapagaling. Sa pamagitan niya, manalangin tayo ng may matibay na paniniwala. Ating itugon, Diyos na tunay na makapangyarihan, hipuin mo kami. Diyos na tunay na makapangyarihan, hipuin mo kami. Ang simbahan naway patuloy na ituro ang katotohanan ni Kristo at labanan ng mga kasamaan sa ating panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na tunay na makapangyarihan, hipuin mo kami. Ang mga pinuno sa daigdig naway isulong kabutihan sa kanya-kanyang gobyerno at maging maalab sa pagbabaklas ng kasamaan sa lipunan na kanilang sinumpaang paglingkuran. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na tunay na makapangyarihan, hipuin mo kami. Tayo naway hindi manghinawa sa ating buhay panalangin upang hindi manaig sa ating buhay ang masamang espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na tunay na makapangyarihan, hipuin mo kami. Ang mga may sakit naway maging malaya sa kanilang mga pisikal at espiritual na paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na tunay na makapangyarihan, hipuin mo kami. Ang mga tapat na yumao naway magtamasa ng maliwanag na bukang liwayway ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na tunay na makapangyarihan, hipuin mo kami. Tahimik nating idalangin ang ating mga personal na kahilingan. Muli nating alalahanin ang mga humihiling at nangangailangan ng ating dasal. Ipagdasal din natin ang intensyon ng mga nagpapamisa sa misang ito. Panginoon, mahawahan nawa kami ng iyong kabanalan. Maakit nawa kami sa iyong pagiging matuwid. Ganon din naman maging misyon namin na akitin namin at hawahan ng kabanalan ang maraming tao, lalo na ang mga naliligaw ng landas. Ikaw na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahaing ito ng iyong sambayanan ay iyong marapatin ngayong paunlakan. Pakundangan dito, mapasa amin nawa ang iyong kabanalan, at ang masugid naming dalangin ay iyong pagbigyan. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ika'y aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw yung pinahintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo, hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay nihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispot ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo, Amen. Panginoon ko,
wag nawa pababayaang masikbayo. Ikaw ang muntong hininga ng buhay, dulot mo'y kapayapaan, pag-ibig. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng pusong tinig mo'y awit, paghilom. Ako'y akayin sa daang matuwid, wag na wag pahintulutang mabighani. Sa panandalian at huwag narilag, ikaw ang aking tanging tagapagligtas. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng pusong tinig mo'y isang awit, paghilom. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, inihiling naming kami pagbigyan pakundangan sa iyong dulot na paikinabang, ipagkalob mong ikay aming paglingkuran sa pamumuhay namin sa paraang iyong kinalulugdan. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo kayong taglay ang kabanalan mula kay Kristo. Salamat sa Diyos. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary,